Ito naman sir, yung tinatawag namin na saddest part ng Intramuros po. Bali, Intramuros name po pala is came from a Spanish word po, na ang ibig sabihin po sa English ay inside the wall. Kung may liquor sa wine, ito po yung suggested museum namin, pwede kayo makatikim dyan ng 6 different wine po. Dati po dito sa loob nito, meron po yung Chinese medicinal wine na tinatawag na Shoktong. Yung Shoktong po, yun po yung pinapainom sa mga kababaihan po, para po yung menstruation nila bumalik po sa normal. Sikat po ito na restaurant sa mga Roman Catholic dahil binisita po siya ni Pope Francis. At po yung Manila Cathedral, at po, kung magpapaasal kayo dito sa simbahan na to, ayan po, kailangan nyo magantay ng 1 taon hanggang 2 taon po. Ikot na kayo sa loob, sir. Hindi pa. Ito kasi sir, kung nadiretso nyo po yan, residential area na po sir. Ah. And ito na lang din po yung mga bukas sa loob sir. Casa Manila Cathedral Port, San Agustin po. Kung lalakarin nyo siya sir, hindi dito pa lang kayo. 64 hectares kasi yan dyan sa loob sir. Baka gusto nyo lang sir, service sir, para di nyo nahanapin itong mga to, diretso kayong dadalhin dun sir. Ang kinagandaan pa nito pagtapos, dito po kayo ibaba sa main gate po sir. Magkano Dito, naman? Sir. Kung magkakalesa kayo sir, 1,000 ang isang tao kada isang oras. Dito po, 350 po siya, then bibigyan ko na lang kayong discount sir, 200 na lang po. Sa 200 nyo sir, may kita nyo, 3 lugar po hanggang 4 na lugar na sir, yun po. Yan. Opo sir. Ito po yung service natin sir, papaliwan. Kung gusto nyo sir, Lahat ng, alin naman pupuntahan ito po, dyan? Casa Manila Cathedral Port, San Agustin. Kasi ito sir, sarado po ito ng 4 PM sir. Sarado Yan na. po sir. Yan. Bali sa sightseeing natin yung wall sir, then ito po yung mga bababaan natin. Oo. Yan po. Mas maganda to sir, kaysa po hanapin nyo pa sir, may mga residential area din kasi dito sir. Okay. Yan po. Sir! Uncle Sam! So, balik 200 yung... You want to talk to you? Gusto niya maglakad. Ayaw sir eh. Ayaw. Oo. Ay sir, kung gusto nyo pong ikutin yung ano sir, Magkano yon? yung buong area po sir. Ito kasi sir, kung sa kalesa nga kayo sir, 1,000 po rin ang isang oras Oo. sir. Yan po siya, isang tao. Dito naman sir, yung 350 po sir, pag marami kasi kayo nun sir. Ito sir, Maramihan. pwede natin gawin sir, 1,000 sir, lahat na po yan. Then, libre na po yung photographer nyo, tour guide service na pabayaran. Bigyan ko na lang kayo discount sir, kahit 200 na lang po siya. Yan po. 200 yung... 200 po siya sir, then for 20 minutes po. Sige. Yan po siya. Tapos, sa ano talaga na sir? Oo, sayang nga eh. Solo lang pala kayo sir. Ha? Akala ko sir kasama niyo yung foreigner sir. Hindi. Ay, hindi ba na Papasok sana ako dun sa areang yon. Papasok ko Labas, sir. kakalabas naman niya. Sir, okay lang po sa'yo sir, kahit gawin natin sir. 350, dito lang tayo sir sa ano namin sir, kasi commission lang kasi kami dito sir. Ito lang yung sundin natin sir, yung 350 po per 30 minutes na lang po siya. 200 kasi sir, kung pag dalawa kasi kayo nun sir, akala ko sir, dalawa na kayo sir. Ito naman sir, sa 350 niya, makikita nyo, 3 lugar hanggang 4 na lugar po. Doon po siya. Bali yung mga importante places na ulo pa kami. Bala ito sir, simulan natin yung tour sir sa The Vailip po. May kita nyo po rin yung buong lawak na Intramuros sir. Ito naman sir, pag lumabas kayo ng wall sir, nasa Metro Manila na po kayo. Ito naman sir, PLM po. Bali, kamantakan sa Ilusod ng Maynila po yan. Best in nursing po yan sir. Diyan po nilipis sa Dr. Sarasal po. Dati po kasi yung public trial court sir. Ito po nasa kaliwa sir, Dole. Bali pag may problema kayo sa salary niyo sir, pag nagtatrabaho kayo sir, dito kayo magreklamo sir. Sa Dole. Okay sir. Taga-saan po pala kayo sir? Taga Cavite. Taga-Cavite. Welcome to Old Manila po sir. Kaya po siya tinatawag na Old Manila kasi yung Intramuros lang po yung pinaka-Maynila doon sir. Bali yung Manila kasi ngayon sir, nag-expand po siya. Tinawag po siya Metro Manila sir. Itong nasa ano natin sir, dito po yung Baluarte de San Andres, ito po yan. Bali yan sir, dyan po madalas na shooting yung pulang araw sir. Hindi siya mapupuntahan. Pwede naman sir, kaso yung sa view na makikita nyo rin kasi doon sa bababaan nyo sir, same view po siya. Doon. Oo po sir. Bali, sa kaliwa po, ito po yung Manila Bulletin. Ito po, publisher po siya ng newspaper ngayon. Then, dati po siya naging simbahan po ng San Nicolas Church po.
O yung mas kilala sir na Recoletos po. Oo. Bali yung simbahan po dito, nagtagal lang po, 1608 until 1945 po. Sa area po na to. Pag may tanong kayo about history sir, pwede ko saan magtanong sir. Ito sir, yung next structure sir. Ito po, Manila High School po siya. Ayan po yung first public high school dito sa Manila. Then during Spanish era po, ang tawag po nila sa paaralan na to ay La Niña. Dahil paaralan po siya ng mga babae na unsa. Pero ngayon, Mix na po siya sir, kasi in American era po, binago po nila yung name for boys and girls po. Bali dito po sa, yun na makikita nyo rito sa first stop natin, yung 360 view ng Intramuros, na makikita nyo po yung buong lawak ng Intramuros, then yung buong lawak ng Metro Manila po. Then yung original 14 canyons. Ang kinagandaan sa kanya sir, libre lang po siya. libre lang. Alam na po, pupunta po sa lobby ka. Dahil alam na po ng lobby kung saan kayo pupunta. Pagdahan naman lang po nila kayo sa video po, sa skydeck po kayo. Then sa elevator po, letter P ang pipindutin nyo po, or penthouse po. Sige sir, pasok muna kayo dyan sir, mag-picture lang naman kayo. Sige. Ano yung nagaganda sir, pag may tour guiding kasi kayo, malalaman nyo yung mga hidden na pasok dito, sir. Oo nga, no. Sige sir, pasok muna kayo. Skydeck, letter P. So eto guys, isa sa mga ano nila, yung Skydeck. Isa sa, actually hindi ko alam yung lugar na to. Ang nagsabi lang sa akin, yung mismong tour guide ko. Hi, i-check ko lang yung sa view dito. Ito pala yung pinaka-view noon. Ay, ang ganda. Wow. Wow, nakakatakot. Medyo ano sa height. Pero hindi ko kaya. Medyo may fear of height kasi ako kaya parang hindi ko kaya. Medyo may fear of height kasi ako guys. Kaya hindi ko carry. Okay naman, maganda yung pinaka view sa taas. Yun nga lang, ang pinaka problema niya, takot ako sa height. Kaya nga hindi ko ma-appreciate yung ano niya. Okay naman po. Okay naman, nakakatakot. Mataas. Bali pag gabi doon sir, yung view po doon is yung city lights po. Oo. Ganda nga eh. Bali, ay sir, kung makikita nyo rin sir, yung Intramuros po, napapaliputan po siya ng golf course po. Okay. Yung golf course po na yun, part po dati yun ng Pasig River po. Dahil in American era po, na yung labas ng wall o yung part ng Pasig River po, ginawa po nila ang golf course po. Ito sir, yung Mapua University po, ito po, Best Engineering School din po yan. Then, dati po ito naging simbahan na San Francisco Church po. Ang nasa kanan po, ito po yung dating part ng Chinese Public Market po. Bali yung Chinatown, nasa loob po ng Intramuros noon. Okay. Then after po na maging part ng Chinese Public Market, naging Japanese Prison Cell po yan. Kaya kung makapansin nyo po, kahit na 83 na po siya for the student, yung disenyo po, hindi po binago. Oo nga na. Para pa rin po siyang kulungan po. Ito pong nasa left side po, ito po yung Lyceum of the Philippines University. Ito po, Best in Tourism naman po yan. Then dati po siyang naging pinakaunang hospital dito sa Maynila, San Juan de Dios po yun. Galing. Dahil yung founder po nito is yung may-ari din po ng bailiff sir, si Jose P. Laurel. Bali, in English lang sir yung Laurel sir, bailiff. Baby. Galing nga. Itong nasa kanan po, ito po yung dating part ng Chinese Rice Dealers Market po. Kasi yung Intramuros po,
For wealthy people lang po siya noon. Ito naman po yung distillery ng Lintuaco. Dati po dito sa loob nito, meron po yung Chinese medicinal wine na tinatawag na Shoktong. Yung Shoktong po, yun po yung pinapainom sa mga babaihan po para po yung menstruation nila bumalik po sa normal. Then sa male po, for blood flow po. Then yung Shoktong po, hindi nyo na po siya makikita sa market ngayon dahil yung ibang mga kababaihan po, ginagamit siya for abortion po. Yan. Then, kung mahilig po kayo sa wine, ito po yung suggested museum namin, pwede kayo makatikim dyan ng 6 different wine po. Then, meron po sila dyan yung lasang chocolate po na wine, gawa po sa cacao. Parang kung ayaw nyo po But ba't nakalagay museum? Oo nga po, distillery po siya, then may museum po sa loob. May museum Yan po siya. din. Bali, ayun sir, may tour din sila dyan sa loob ng museum po, then pwede kayo makatikim ng 6 different wine niya. Yan po. Pero kung ayaw pa malasing sir, diretso na tayo. Sige. Sarado naman siya. Opo, No? hanggang 4 PM lang kasi yun, sir. Hanggang 4 p.m. lang. Kung mapapansin nyo rin po, lahat po ng structures dito sa Intramuros po is Spanish design po. Kaya po Spanish design dahil meron po sinusunod po na guidelines po yung mga architect and engineer po para po mapanatili yung old ambience po and old look po ng Intramuros, sir. Tulad po sa Spain. Oo. Pag may tanong kayo, sir, pwede kayo sa akin magtanong, sir, about history po. Wag lang math, may na po ako sa math, sir. Bali, Intramuros name po pala is came from a Spanish word po, na ang ibig sabihin po sa English ay inside the wall. Intra means inside, Muros means wall. Inside the wall po siya. Then welcome to Old Manila po ulit. Then dito po sa Intramuros may mga nakikita po ay mga Guardia Civil po na nakaresort ng lumang uniforme. Bali ganyan po yung itsura ng mga uniforme na ginamit ng mga Pilipino na nakipaglaban po dito sa Intramuros for almost 300 years po. Ito naman po yung Colegio de San Juan de Letran, ginawa po siya 1620. 1620. Yes po. Then nawasak po yan sir during the war. Then rebuild nila, same structure, same place po. Same design. Kumbaga nagkadamit siya sir nung panahon ng gera. Then dito po sa side na to, ito po yung original part po ng wall. Yan, mga bullet hole po yung mga yan. Yung mga skinny part na po ng wall, ayun po yung renovated part ng wall. Oo. Then kung makapansin niyo po sa part na to, hindi po siya konektado dahil during Japanese era, yung mga Amerikano po, sinira po nila itong part ng wall na to. Para tulungan mga taas sa mga Filipino and American soldiers po. Na-trap dito sa loob ng Intramuros po. At po sa kanan, ito naman po yung dating American facilities po. Yan yung original Ferrari natin sa Oo nga eh. 1 horsepower po yan. Oo nga, ang galing. Bali pag athlete or scholar po kayo sa mga university rito, may sarili po silang dormitory. Wow, ang Sa galing. Letran po yan. Ito pong nasa kaliwa, ito po yung dati naging simbahan ng Santo Domingo Church po. Ngayon po, siya na po yung first branch ng BPI. BPI na. Hindi na na-preserve yung... Nawasak po kasi sir in 1945 po. Dito po sa kanan, ito naman po yung pinakaunang central bank ng Pilipinas po. Bale, itong structure na to, nakikita niyo po yan sa likod ng 100 Philippine peso bill, yung luma. Okay. Bali, nasunod po kasi yan, sir. Ito naman po nasa kaliwa, ito po si King Philip II. Sa kanya po nakuha yung first name po ng Pilipinas, which is yung Philip. Then yung pines po sa pineapple. Then, pinag-combine niyo po yung Philippine Pines, Philippines, in Tagalog po, Pilipinas. Then in other term po, Philippines. Philippines. Yes po. Then ang name ng Philippines po noon is Maharlika po. Then, di ba mga Pilipino po, pinipili ko na iba naging Maharlika na name. Pero, di na rin po parang maganda kasi yung Philippines dito na po yung kilala po sa buong mundo po. Napababa yung turismo natin, sir. Para si King Philip, sir, ginamit natin yung first name niya even though na hindi po siya pumunta rito kahit kailan. Kumbaga, ang inutusan niya, sir, si sir, Miguel Lopez de Legazpi. Yung Governor General po ng mga Espanyol, sir. Oo. Ito pong nasa kanan, ito naman po yung dating UST. Diyan po nag-aaral si Dr. Ceresal ng ophthalmologist.
1611 po until 1945 po, nagtagal dito yung university. Then ito naman sir, Colegio de Santa Rosa naman po. Para lang din po siya dati ng mga babae, then ngayon, mix na rin po. Okay. Bale yun sir, marami yung university rito, then marami din po ditong dormitory po. Ang galing. Pag may tanong kayo sir, pwede po kayo sa akin tanong sir. Bali ayun sir, sinakop po tayo ng mga Espanyol for almost 333 years po. Then after na, binenta po nila tayo sa mga Amerikano po for only $20 million po. 1942, 1945 naman po, yung mga Japanese naman po yung dumating sir. Then in 46, June 12 po, binigyan na po sa atin nila yung Independence Day natin. Ang galing. Bumalik po si I shall return. Si General Douglas MacArthur. Ito po nasa kanan. Ito naman po, para po siyang Chinese house. Pero factory po yan ng dried mango po. Palacio de Lozano. Bali mango po, nagagaling po sa province. Then dito po nila nire-reproduct po na dried mango na. Ito po, bahay Chinoy. Filipino and Chinese Museum po yan. Makikita niyo po dito, mga realistic mannequin na nagpapakita kung paano po na yung mga Chinese, yung mga Filipino po sa pag-business po. Ito naman sir, yung tinatawag namin na saddest part ng Intramuros po. Bale ito sir, yung Plazuela de Santa Isabel po. Nasa gitna yan sir, ayan po yung memorial ng 100,000 innocent people po na namatay po during Japanese era po. Yung ibang victims po niyan ay victims ng rape, victims po ng pregnant woman po. Ang ginagawa po ng mga Japanese sa pregnant woman po, pinapatay nila, din kinukuha po yung infant or child po sa loob. Then inuulog po yung mga bata na yan sa matataas na gusali dahil para po sa kanila, mga bata po na yun is cursed child po. Bali paano po nila natatawag na cursed child po? Bali pe-prevent po nila na magiganti po yung mga bata na yun in the future po. Yun po. Then ito sir, nilagay po ito 1945. Then to be open po siya. Bali to be open po siya in February 18, 2045. Bali 100 years po for 100,000 innocent people. Bali ito sir, hindi ko po alam talaga yung may kita dyan sir sa loob po. Kasi hindi pa naman tayo pwede sir. Yun po sir. Bali, hindi po ito yung pinaka-massive graveyard. Bali I think may mga ilang katawan lang dito sir, yun po. Pero yung massive graveyard po sa Fort Santiago talaga. Bali may reason pa kayo dito sir para bumalik. Ang tagal pa? 2045? Opo. Then ito naman po yung information about Battle of Manila po. Dito po yung makikita nyo paano ginawa talaga ng mga Japanese sir. Yung worst part na ito sir, dito po sa tabi nito. Video nyo muna sir, hintayin ko na lang kasi service ko sir. Sige po. Okay po. Sa lahat ng pinuntahan namin, ito yung pinakamalungkot. 100,000, more than 100,000 yung pinaslang nung... Ay, grabe. Nakalungkot. Colegio de Santa Isabel po, yung area po yun. Yung nasa top na po yun. Ito pong nasa kanan, Museo de Intramuros. Dati po yung simbahan ng San Ignacio Church po. Ngayon po, ginawa po siyang museum. Then yung replica ng simbahan, ginawa po nila sa tabi. Pero hindi po nila ginamit bilang simbahan. Ginamit po nila bilang museum po. ano yung pag pinasok may bayad? Mga artifacts po na nahanap nila during World War I and World War II po yan sa deep information about Intramuros po. Sige pa, pasok po. Bale ito po, pagkatapos po nila Ateneo de Manila, naging event place po itong area na to. Ang name po ng event place is Wow Philippines po. Wow. Then ito pong next structure po, ito naman po yung ECJ building. Dati po yung Adamson University. Ito po, bago po siya maging university, naging dormitoryo po siya ng mga ministro po. Then ito sir, Mitre, sikat po ito na restaurant sa mga Roman Catholic dahil binisita po siya ni Pope Francis. 2014-2015, kaya makikita niyo yung Pope app. Oo. Dynamics as a salita.
Ito po, nakasurvive po siya, World War I and World War II. May idea po ba kayo kung paano siya nakasurvive na? Yung roof po ng simbahan na to, pininturahan po nila ng cross mark or cross symbol po. Para Dahil yung cross symbol po, symbolize sa hospital. Bali pag nasa area po kayo, kakalain niyo po siya na hospital po. Ang pag-perform po sa mass. picturean ko lang sa'yo. Bawal picturean? Pwede. Sige po. One. San Luis po. Sa third floor po niya, ayun po yung Casa Manila Museum po. Bali makikita niyo po dyan is mga artifacts na binili nila from Southern Europe and China po. Bali pwede kayo makakapit sa taas sir, para videoan niyo yung sa taas niya sir. Ay, oo Hintayin ko na na. lang po kayo Ah, dito. sige po. Dito rin kayo makapasok sa bila po. Tag. Ah, okay. Sige sir, taas sir. Pwede kayo makapo sir, o tumayo sir, pwede ba? Ah, sige. Hop, yeah. Hi sir. 1, 2, 3. Okay, last one po. 1, 2, 3. Dito nga po nakatira dati yung mga royal family po ng mga Espanyol sir. Ang galing. Ano po, na-renovate na po siya sir, mga ilang beses na. Ilang beses na. Mga pangatlong renovation na po siya. Tayo yung makasalanan ka. Anong oras ang close nitong ano? Yung pinaka-gate po ng Intramuros, sarado na po siya ng 10 p.m. po. Dahil natin dito pong gate is yung sa gate 11 na lang. Balo yung mga residential area nga dito, bali 5,000 family po. Ang nakatira po sa loob ng Intramuros sir. Then 1,000 family po per barangay. Bali may 5 barangay po dito sir. Ang galing, ha? Bali, each barangay po, 1,000 family. Ito sir, mahilig kayo sa coffee po. Ito po yung best coffee shop dito. La Cathedral Cafe. May view po kasi siya ng Manila Cathedral. Ito po yung Manila Cathedral. Ito po, kung magpapakasal kayo dito sa simbahan na to, ayan po, kailangan nyo magantay ng 1 taon hanggang 2 taon po. Wow. Dahil lagi po siyang fully booked. Dito po kasi sa atin sir, yung divorce for annulment is bawal po. Ah, oo. Ayaw po ng simbahan. Dahil ito sir, tinatawag din itong simbahan na to na The 8th Cathedral po. Bakit po siya The 8th? Dahil 7 times destroyed na po yan. Wow. Then every Independence Day sir, yung sa taas po niyan, open po siya sa public. Ang galing. Okay po, 1, 2, 3, go. Last one sir. 1, 2, 3. Okay sir. Next natin sir, Port Santiago na po. Fort Santiago na. Opo, ayun po yung main tourist attraction dito sir. Ah, okay. Bali sa loob niyan, makikita niyo po yung famous gate and yung dungeon po. Wow. Bali itong dungeon po, dito po nahanap ng mga Amerikano po. Yung 600 po na Filipino po, na namatay po during Japanese era po. Sa loob nito, ang underground prison po. Na namatay po yung mga prisoners na yan in suffocation underground. Then in order to survive po, ano ba po sa kanila is kinakain po yung flesh ng ibang mga prisoners po beside them. Oo. Like cannibalism po. Bali, sa tabi naman po ng dungeon, andun po yung White Cross. Doon po nila inilibing yung 600 po. Na, okay. Bali, ito nga po ulit sa Port Santiago, may titago po yung famous gate and yung dungeon po. Ano yun, yung babae? Eh, sino siya? Okay. Ito po. Bali, directions lang sir. Diretso po kayo dun sir. Hanggang makita nyo po itong gate na to. Bali, pasok po kayo doon, then onting lakad lang. Makikita nyo po yung White Cross and yung dungeon po. Hintayin ko na lang kayo dito sa labas sir. Ah, sige. Ah, okay. Ito yung tinatawag din ng Fort Santiago.
So, isa to sa mga pinakamagandang spot na napuntahan ko ngayong araw na to. So, meron siya sinasabi na isa pang, ito yon. Doon daw sa loob na yon, mas maganda yung pinaka-view. Meron daw attraction doon na talaga namang ma-amaze ako. So, let's see kung maganda ba talaga or let's see na lang. Wow. Pasukan natin yung Lego. Plaza de Armas. Not sure kung bakit siya tinawag na Plaza de Armas. Pero ang ganda, promise. So dito tatanungin natin kung saan yung way papunta dito sa pinaka next target natin. Sir, dito ba yung daan papunta sa kabilang yon? Ay, iba po yan. Dito rin po sa loob o sa labas pa po? Sa loob lang. Ah, loob lang po. Ah, okay. Thank you.